Independence Day Job Fair ating pag-uusapan kasama si OIC Assistant Secretary Patrick Patiwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment. Asek, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Asek, magandang tanghali po. Sir, naitala sa 4.1% ang unemployment rate nitong April 2025. Ano po yung nakikitang factors ng DOLE na nakatulong sa pagkakaroon ng trabaho sa bansa? Maraming salamat po, Asek Weng. Unang-una po na nating nakikita yung pinalakas na pakikipagtulungan ng iba-ibang mga ahensya sa ilalim po ng trabaho para sa bayan plan. Kung saan ang DepDev, DTI, DOLE, DBM, DOF, mga ahensyang may kinalaman sa paglilikha ng trabaho at mga ahensyang may kinalaman sa pagsisiguro na mayroon po tayong sapat na mga kababayang magsusupply po ng ating mga bakanting trabaho, ang DepEd, CHED, TESDA, ay nagtutulungan upang maglikha ng mga strategiya, inisyatiba para po masiguro na magkakaroon po ng trabaho ang ating mga kababayang Pilipino. So sir, ano pa po yung mga hakbang na isusulong ng DOLE para sa upskilling and reskilling ng mga manggagawang Pilipino? Sa ilalim po ng kagawaran ng paggawa at employer, mayroon po tayong tatlong ahensya po na nakatutok sa upskilling at reskilling. Unang-una na po sa Bureau of Local Employment, mayroon po tayong mga youth employability programs dyan, kasama na po ang SPES, GIP at JobStart. Ang TESDA naman po ang nakatutok sa ating mga TechVoc courses sa ilalim po ng mga training regulations at ang PRC po na nakatutok sa ating Continuing Professional Development. At lahat po nito nagsisiguro na mapataas ang antas ng kasanayan ng ating mga kababayang Pilipino. Kung naman po sir ng nitong Independence Day Job Fair, ilan at saan pong mga lugar nakatakdang magsagawa ng job fair ngayong darating na June 12 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan? Yes po, Asek Weng, patuloy po tayo nagmo-monitor sa report ng ating mga regional offices. Umabot na po sa 49 job fair sites ang ating isasagawang job fair ngayong Araw ng Kalayaan at mayroon na pong 800 na participating employers kasama po na nag-post ng around 72,000 vacancies nationwide. Dami yun na, 800 employers, 72,000 job vacancies. Yes po. So yung mga bagong graduate pa may pagkakataon ng mag-apply dito. Yes po. Malaki yung chance na matanggap kung ganun kadami. Ano? Buong bansa po yan. Yes po. Okay. Lahat po ng region. So sir, ano naman po yung mga industriya o kumpanya nakasali dito sa job fair, dun sa 800 ano? At paano po makakasali ang mga aplikante? Ano po ba yung mga kailangan? Meron po ba ang pre-registration online? Kasama po ang mga industriya ng manufacturing, retail, BPO or business process outsourcing, accommodation at finance and insurance activities kung saan may mga trabaho po katulad ng production operator, sales clerk, call center representative, service crew at microfinance officers. Inanyayahan po natin ang mga kababayan natin na magtungo po sa ating online job matching portal, ang PhilJobNet po, kung saan naroon po yung mga bakanting trabahong nabahagi ko po at yung mga iba pang trabahong i-offer po ngayong Araw ng Kalayaan. So may tulong po ba ang DOLE sa mga first-time job seekers tulad nung pagpapaprocess ng kanilang requirements, katulad yung mga NBI clearance, kailangan ba ng police clearance, yung mga school records, ganyan? Yes po, Asek. Sa ilalim po ng Assistance to First-Time Job Seekers Act, meron po tayong serbisyo na binibigay para sa ating mga first-time job seekers kung saan libre po nilang nakukuha ang mga pre-employment documents na ito. Magtungo lamang po sila sa mga barangay upang makakuha po ng barangay certification na sila ay mga first-time job seekers at libre po nilang makukuha ang kanilang NBI clearance, PSA birth certificate at even yung mga TIN and iba pang mga pre-employment documents. So sir, ano naman po yung ginagawa ng DOLE para lalo pang mapataas ang placement rate ng mga aplikante? Tayo po ay naglunsad ng Career Development Support Program na inimplementa po ng ating mga PESO managers para po tutukan ng ating mga kababayan naghahanap ng trabaho. Sa ilalim po ng CDSP or Career Development Support Program, nagbibigay po tayo ng guidance sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng counseling, employment counseling, career counseling at vocational counseling para po mai-link po sila sa tamang trabaho para po sa kanilang mga kwalifikasyon. So mga ilang percent po yung namamatch ninyo doon sa jobs na hinahanap o yung base doon sa skills ng isang aplikante? Meron po ba tayong parang naging study na kasi minsan mga hindi sila bagay doon sa kunyari engineering graduate pero nakapasok siya doon sa BPO? Yes po, Asek. Sa ilalim po ng pagmamonitor natin ng mga PESOs po natin o Public Employment Service Offices, makikita po natin na umaabot po tayo sa 2 milyon halos ng mga kababayan nating napiplace ng mga PESOs nationwide sa buong bansa. At ito po ay pumapalo sa 90 to 95% na placement rate kada taon.
So, sir, balikan lang po natin yung inilunsad na job fair noong May 1. Ilan po yung na-hire on the spot sa base sa inyong datos, saka tumaas po ba kumpara sa mga nakaraang job fair? Yes po, ASEC. No? Sa pagtatala po natin, umabot po tayo sa 5,000 hired on the spot. At ito po ay 15% na placement rate, mas mataas mula nung kung ikukumpara sa nakalipas na taon na 11%. Paano kaya yun, sir, kung halimbawa nag-graduate ngayon pero wala pang yung school records dahil hindi pa tapos yung kanilang tawag nito, yung kanilang graduation ceremony. So, pwede po ba yun na meron po ba kayong parang effort to talk to the employers na to follow na lang yung ibang requirements? Isa po yan sa tinututukan din natin sa mga participating employers natin kung saan mayroong orientation tayong iginagawa para po bigyan ng payo at tulungan ang ating mga employers na kapag meron po silang isiniscreen or nire-recruit ng mga aplikante, kung may mga pending pa ng mga documents ay tinatawag po natin silang mga near hire applicants. So, itong mga inaalok po ba yung mga permanent position or parang magiging malaki din yung chance na regular sila o parang mga OJT lang or contractual? Isa po yan sa binabantayan natin, kaya po tinatawag nating regulation ng job fair dahil sinisiguro natin na yung mga trabahong ino-offer po natin sa lahat ng mga job fair activities natin ay regular, permanente at disenteng trabaho po na iaalok natin sa ating mga kababayan. Okay, sir, mensahe niyo na lang po sa mga manggagawang Pilipino kaugnay ng nalalapit na job fair. Inanyayahan po natin ang ating mga kababayan na magtungo po sa ating online job matching portal, ang fieldjobnet.gov.ph para po tignan at tignan ang mga bakanteng trabaho online. Inaanyayahan rin po natin ang ating mga kababayan lumapit po sa mga Public Employment Service Offices para alamin po ang mga latest na bakanteng trabaho at mga training opportunities sa inyong mga munisipyo, syudad at probinsya. At kailangan dala na rin nila yung mga requirements na pwedeng alam nilang hanapin sa kanila. Yes po, sir. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras. OIC Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. ng Bureau of Local Employment ng DOLE. Maraming salamat po, Asek Weng.